Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa pag-report ni Mr. President Bongbong Marcos regarding sa usapin ng flood control anomaly na kung saan sinasabi ni Mr. President Bongbong Marcos, 7 sa may mga arrest warrant ay nasa kustodiya na ng otoridad. So maganda ho itong ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos na nagre-report po siya sa taong bayan nang malaman na natin kung ano ba talaga ang mga development na. So, lalong-lalo na ho sa ating mga kababayan na mga DDS na mga syunga-syunga na sinasabi nila, ganito lang, ganito, ganyan, etc. etc. Kaya maganda ho itong ginagawa ni Mr. President para malaman ng ilan sa atin ng mga kababayan na mga syunga-syunga, lalong-lalo na itong mga DDS. Sorry, pero yan naman talaga ang katotohanan, mga DDS. Mga syunga naman talaga ang ilan sa inyo, hindi ko ho nila lahat. Ito ho, mga ka-action, mga kakamping, panoorin po muna natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin ang report ni Mr. President Bongbong Marcos. Una sa lahat, good job, Mr. President Bongbong Marcos. Salamat naman. Para sa akin talagang tinutupad mo ang sinasabi mo na wala na silang Merry Christmas. Alam nyo, sa totoo lang mga ka-action, mga kakamping, maganda ho itong pag-action ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Maganda ho ito. Kasi, inaksyonan niya talaga. Siya ang nagbukas nito, siya din talaga ang a-action at kailangan niyang tapusin. Di ba? Hindi naman katulad ng iniidolo ng mga DDS na alam niya na may corruption noon, pero ang tanong natin, inaksyonan ba? Ano ang sabi niya? Maghanap kayo ng isang Marcos. O ngayon na nagkaroon na ng Marcos na presidente, eto na, inaksyonan itong corruption. Di ba? Excuse me. Sa ganito kasi mga ka-action, mga kakambing, hindi ito kailangan madaliin. Di ba? Hindi ito kailangan madaliin kasi alam naman po natin na mga kilalang tao andi umano'y sangkot dito. Di ba? Kaya maganda ho ito, bago kasuhan, kailangan may sapat na ebidensya. Kailangan talagang may ebidensya na talaga. Kasi kung kakasuhan mo ang isang tao, tapos mauwi lang sa pagkabasura, hindi mas lalong
mas lalong magrarally na naman na magrarally. Di ba? Kaya, mas maganda ho itong dahan-dahan, at least, nalalaman natin na may development. Di ba? Kahit dahan-dahan man yan, pero swak na swak man yan. Di ba? Kaya mas maganda ito na kahit ang pag-file ng kaso, yung sigurado o sapat na mga ebidensya para hindi mauwi sa pagkabasura. Kaya itong iniano natin sa ating mga kababayan, di ba? Maghintay lang ho tayo. Kasi diyan naman talaga tutungo yan. Di ba? Magkakaroon naman ng rally sa November 30. Pero, kontra corruption lang po yun. Di ba? Hindi ho tayo katulad ng mga DDS na may agenda sila na Marcos resign, Marcos resign. Di ba? Ang atin lang, kontra corruption sa November 30. Kaya, ito, dapat man natin unawaan siguro mga kababayan na hindi maghihintay po tayo. At least, nagre-report ito si Mr. President para alam natin kung ano-ano na ang mga development. Di ba? Kasi itong ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos, hindi po ito basta-basta. Kasi alam ni Mr. President Bongbong Marcos, mga kilalang tao, hindi umano'y sangkot. Di ba? Pero pinakita niya sa taong bayan ang kanyang katapangan. Di ba? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Di ba? Yan ang matapang. Di ba? Bunganga ka man ang bunganga, kung wala kang ginagawa, mas maganda ho yung tahimik, pero may ginagawa ka. Yan ang sinasabi natin. Hindi lang sa bunganga natin makikita ang katapangan ng isang tao, kung hindi sa gawa. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.